Tayo pong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, sa pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, may siya may At sumainyo rin. tayo po ay nasa kawalong patrona, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapestahan ng banal na mag-anak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Noon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Paggalang, pagpaparangal at pagkalinga sa Ama at Ina ang ipinangangaral ng Diyos sa pamamagitan ni Sirach. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, para nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhanan mo siya kapag nanlabo na ang kanyang isip. At huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasipulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon.
Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad sumusunod na Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hadika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Tugon, Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tugon, Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, binubuo natin ang isang mag-anak at si Kristo mismo ang ating kinikilalang pinuno rito. Isinasalaysay sa atin ni San Pablo kung paano tayo dapat makitungo sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at patiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin nyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itinanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong kaasawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. At salita niyang totoo, nawa'y manahan sa inyo. Alleluia.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa utusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Nung mga bata pa kami, ang una naming natutunan nung nahawakan namin yung playing cards, yung baraha, yung larong unggoy, ungguyan. Alam niyo yon, mga bata? Hindi niyo alam yon? Di ba babalasahin yung parang master, ano? Babalasahin yung baraha. Tapos, sa una pa lang, merong kukuning isang baraha. Anong gagawin doon? Itatago saan? Sa kilikili? Saan itatago? Itatago yun, no? Nang hindi muna nakikita. Tapos, didistribute na yung baraha. Hahanapin yung magkakamuka. Pag magkamuka, ibabagsak. After noon, magbubunutan kayo. May kamuka, bagsak. Hanggang sa dulo, yung matitirang baraha na walang kamukha, siya ang tatawagin na, sabihin niyo po, unggoy, no? Tawang-tawa kayo, no? Sa salitang unggoy. Papayag ba kayo na ang pamilya natin ay galing sa unggoy? Tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis at kalarawan. At hindi natin matatanggap na tayo ay inuunggoy. Kapag ang tatay, sinasaktan niya ang kanyang misis at hindi siya nagtatrabaho ng marangal, tamad, tapos may iba pang babae, ang tatay ng uunggoy. Gumanon si misis, ano? Oo, unggoy. Kapag ang nanay, tamad yan sa gawaing bahay, ito na po baka patama sa inyo. Hindi inaalagaan ng tama ang kanyang mga anak at pamilya. Winawaldas yung iniintregang pera sa kanya ni Mister sa pangtotong-it. Ang tawag dyan ay nanay na unggoy. Kapag ang mga anak, pinagsisikapan kayo ng mga magulang ninyo na mag-aral kayong mabuti, itinatawid ang inyong mga pangangaral, ang inyong mga pangarap, pero hindi kayo nag-aaral, nagbubulakbol kayo, ang tawag dyan, mga anak na unggoy. Kaya baka naiisip natin na baka galing nga tayo sa lahi ng mga unggoy. Balik tayo dun sa laro, yung tagu-taguan. Merong itinatago, ano? Tapos, matatapos ang laro, dun lang natin i-reveal yung tinago natin. Ang pamilyang Pilipino ngayon, yan ang gustong laro. Unggoy-ungguyan at tagu-taguan. Taguan ng feelings, taguan ng pinupuntahan, magpapaalam pero sa iba pupunta, taguan ng ibang relasyon o ng ibang kinakasama, taguan ng bisyong ginagawa, mga bata, taguan ng pera, hindi iniintrega ng buo ni Mister ang sweldo sa kanyang asawa. Ang pamilya naglalaro ng taguan at unggoy-ungguyan. Pati na yung taguan din ng mga problema ng mga pinagdadaan. Mga magulang, mga nanay at tatay, tulungan ninyo ang inyong mga anak na muling makabalik sa inyong mga tahanan. Tulungan ninyo silang itakas sa makamundong banta ng material na mundo. Akayin ninyo sila pabalik
buhatin ninyo sila nang makauwi sila ng pabalik sa inyong mga tahanan mula sa nakakatakot nating lipunan. Maraming mga kabataan ngayon ang pilit nawawala, nagwawala, at winawala ang kanilang mga sarili. Mga magulang, aakayin natin sila pabalik, pauwi. Sa tahanan ng pamilya at sa tahanan ng Diyos ang ating simbahan. Bakit tayo lang ang nagsisimba? Nasaan ang ating mga anak? Buti, mga lectors natin, mga bata. Itong 4. Pero ang tanong, nasaan sila? Di ba? Father, busy. Nanulaan yung nasa labas. Kita nyo pala simba ang mga tatay. Mga tatay, maging mabuti kayo at maging tapat sa inyong mga misis at sa inyong mga anak. Gawin ninyong halimbawa, maging modelo nawa sa inyo si San Jose na poprotektahan ang pamilya at tahimik na gumagawa para mabuhay ang kanyang mag-anak. Sino dito ang mga nanay na, mga misis? Taas ang kamay. Yang-iya, ano? Yang-iya. Sino po? Taas kamay. Di ko rin mabilang, no? Mas marami sila mga tatay, mga 200. Mga nanay, huwag ninyong unawain ninyo at lalo ninyong arugain ang inyong mister at ang inyong mga anak. Sino gagawin ninyong modelo? Ang mahal na inang Maria, ang Birheng Soledad, na tahimik na pinagninilayan ang mga nangyayari sa kanilang pamilya. Huwag puro pagbubunga nga. Mahalaga din yung tahimik lang. Kasi sa katahimikan, sa pagbubulay, doon nagsasalita ang Diyos. At doon din natin nakikita, ito pala yung nangyayari na ngayon sa buhay ko. At ito rin pala yung paraan ng paggalaw ng Diyos sa aming pamilya. Sino dito yung mga anak? Taas ang kamay. Yan. Anak pa rin tayo, ano? O, di ba? Mga anak tayo. Huwag niyong susukuan, ha? Yung mga pangarap ng magulang ninyo sa inyo. Patuloy kayong mangarap. Sundan ninyo ang ating Panginoon at ang ating Kuya na si Kristo, na nag-alay ng kanyang buhay, hindi lang sa kanyang pamilya, kung hindi sa kanyang kapwa. Mga kapatid, ito po yung hiwaga ng Kapaskuhan, na pinagkalooban tayo ng maliit na Diyos para ipagsigawan niya ang kanyang napakalaking pag-ibig sa sangkatauhan. Kaya nung binigay niya ang kanyang anak, ninais niya na dumaan ang kanyang anak sa tamang proseso. Naging tao ang kanyang anak. Iniluwal ng isang babae. Nagkaroon ng pamilya. Kahit alam niya na masama at makasalanan ang taong pamilya, ginawa niya pa rin membro ng pamilya ang kanyang anak upang lubos niyang maunawaan kung bakit o paano ang maging tao, upang ibalik niya ang sangkatauhang pamilya sa kanyang piling. Dahil tunay na ang tao, ang pamilyang kanyang kalarawan at kawangis ay tunay na maganda at mabuti. Dahil kay Kristo, naging kapamilyang muli tayo ng Diyos. Dahil kay Kristo, naging mabuti at muling naging maganda ang pamilya ng sangkatauhan. Hindi tayo unggoy. Papayag ba kayo nun? Hindi. Hindi unggoy ang pamilyang nadatnan ni Kristo. Hindi tayo dapat nagtatago. Dahil likas tayong mabubuti at magaganda. Dahil kay Kristo, ang taong pamilya ay mas naging banal, maganda at mabuti. Dahil tayo ay para sa Diyos
at laging para lamang sa Kanya. Ang ating Birheng Soledad, mula pa sa simula, hindi na nagtago sa Diyos. Inilantad niya ang kanyang sarili. Nung nagbigay ng mabuting balita ang Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel na siya ay magdadalang tao, hindi siya nagtago. Inilantad niya yung kanyang buong pagkatao para maging kasangkapan ng kaligtasan ng sangkatauhan. At hanggang sa dulo, sa paanan ng krus, ang inang Soledad lumantad, hindi natakot, hindi nagtago sa paanan ng krus. Hindi siya doon natakot. Hindi man niya gusto yung nakikita niya, yung kanyang anak na inalagaan, ngayon ay ipinako sa krus ng pamilyang tao. Pero hindi siya umalis doon. Lantaran siyang nanatili doon. Kahit na alam niya na siya ay masasaktan. Hindi nagtago. At ang Birheng Soledad, kapag atin siyang tatawagin bilang ina, at atin siyang magiging kamanglalakbay, lalo niya tayong ilalapit sa kanyang anak. At sasabihin niya sa atin, huwag tayong magtatago. Lalantad tayo lagi sa mga plano, sa mga pangarap ng Diyos para sa atin. Hindi lang sa magagandang pangyayari, kahit na ito ay mga masasakit at mga hindi natin magugustuhan na mga planong pangyayari na ibibigay sa atin ng Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Tay, amen. Nuestra Señora de la Soledad, Amen. ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa mga pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan, at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at naging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit.
Huwag nawa silang pabayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Sa katahimikan, idulog natin sa Diyos ang ating mga pangpersonal at pangpamilyang intensyon. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. namin sa Paskong dumating, pagkakaisa pagmamahal, kabanalang taglaw. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Pag-ibig sa kapwang kapatid, pupungan ng buhay na iyong bigay. Itong alak at tinapay, mga bungang at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, pupungan ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid, mga pamahagi natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman
upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pangidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Birheng Soledad. Si San Jose na kanyang kabiyak puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal.
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. sa tukso at iyagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulikan Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Awa ka amin. sa amin.
Kordero ng Diyos na na nag-aalis nag-aalis sa sa mga mga kasalanan ng sanlibutan, Pagsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa pagiging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming pangatawanan ang aming pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bilang sa ating mas sponsor, Ngayon pa lang po, binabati ko na kayo ng Happy Pesta. No? Doble pala, ano? January 1, ha? Pesta pa. So, Happy Pesta po. At ang puso natin ay patuloy na aasa sa bagong taon naman. Babatiin ko na rin kayo, ha? Ng mapayapa at talagang punong-puno ng biyaya na bagong taon 2024 sa ating lahat. Patuloy tayong mangangarap at huwag mawawala ang pag-asa sa ating mga puso sa bagong taon na sasapit. Mag-iingat po kayo, ano? Baka hindi na kayo makapalakpak sa January 1 ng piyesta natin, ha? Alagaan ang bawat isa. Maraming salamat ho. Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eucharistia,
Taglahin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Senyora, desala ng mapagis ng mga bata nagkasakit dahil sa Diyos sa atas o nakilakalas na Senyora na soledad mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan si Jesus